Narinig mo na ba ang usap-usap tungkol sa pangalawang bugso ng PH, dagdag sa SSS pension? Sa dami ng balita, tanong at haka-haka, nakakalito na kung alin ang totoo at alin ang puro sabi-sabi lang. Kaya ngayong video sisimulan natin sa malinaw na tanong, ibibigay na ba talaga bago matapos ang Setyembre ang second tranche ng pension increase? Umahalaga ito dahil ang usaping ito ay hindi na bago. Noong nakaraang mga taon, ipinangako ng pamahalaan at ng SSS na magkakaroon ng dagdag na PH, 00 sa pensayon ng mga retiradong. Miyembro na hati ito sa dalawang bahagi o tranche para hindi biglang mabigata ng pondo ng SSS. Ang unang ₱1,000 ay naibigay na noon pa at maraming pensioners ang nakadama ng ginhawa kahit papaano. Pero mula noon ang tanong na paulit-ulit ay kailan ang kasunod. Ngayong lumalabas ang mga balitang maaaring ibigay na ang ikalawang bago matapos ang buwan ng Setyembre. Natural na umasa ang maraming lolo at lola, lalo na sa harap ng tumataas na presyo ng bilihin, gamot at serbisyo. Hindi na biro ang mag-budget sa maliit na pensayon kung halos lahat ng bilihin ay doble na ang presyo kumpara sa ilang taon na ang nakalipas. Kaya ang dagdag na PH ay hindi luho kundi malaking tulong para maraos ang pang-araw-araw. Ngunit hindi sapat na umasa lang sa tsismis. Kailangan nating intindihin kung ano ang sinasabi ng opisyal na pahayag ng SSS at ng gobyerno. Totoo bang may pondo na para rito? Ano ang nakasaad sa batas na nag-aproba ng pension increase? At ano ang timetable ng pagpapatupad nito? Sa video na ito, sisimulan natin ang paglalatag ng mga malinaw na sagot batay sa mga dokumento, pahayag ng mga opisyal at mga balitang kumpirmado. Kaya huwag kang bibitaw dahil kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay umaasa sa SSS pension, napakahalaga ng impormasyong tatalakayin natin. Ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa dagdag na pera, kundi tungkol sa seguridad, dignidad at karapatan ng bawat Pilipinong pensioner na nagsakripisyo at nagtrabaho sa loob ng maraming taon. Ngayon na malinaw na natin kung saan nanggaling ang pangako ng dagdag na PH, kurera sa pensayon, kailangan nating mas maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito sa tunay na buhay ng bawat pensioner. Marami sa atong mga lolo at lola ang nagsasabing ang tagal-tagal na naming naghihintay. Kailan pa ba talaga darating? Ang totoo, hindi ito simpleng issue ng pera lang kundi usapin ang pagtupad sa pangakong ginawa ilang taon na ang nakalipas. Noong unang inanunsyo ang plano, sinabi na 2,000 ang kabuuang increase pero nahahati ito sa dalawang yugto o tranche. Ang una ay naibigay at iyon ay malaking ginhawa sa maraming pamilya. Pero ang ikalawa, tila naging palaisipan dahil dumaan na ang ilang taon at hindi pa rin malinaw kung kailan. Kaya't sa tuwing may balitang ibibigay na bago matapos ang Setyembre, natural na sumisibol ang pag-asa. Ngunit may kasamang pangamba, baka naman isa na namang pangakong mauuwi sa wala. Kung titignan natin ang sitwasyon, ang dagdag na PH 1,000 ay tila maliit lang para sa iba. Pero para sa pensioner na kumikita lamang ng o PH Bongo sa isang buwan, napakalaking tulong na nito. Isipin mo na lang, sa PH 1,000 maaari ka nang makabili ng ilang kilo ng bigas, gamot para sa maintenance o pambayad ng kuryente. Sa panahon ngayon na halos lahat ng bilihin ay nagmahal, bawat piso ay may bigat. Kaya ang usapin ng dagdag na pensyon ay hindi lang tungkol sa numero kundi tungkol sa kalidad ng buhay ng ating mga senior. Ang dagdag na halaga ay maaaring maging kaibahan sa pagitan ng pagkakaroon ng sapat na pagkain sa hapag o pagtitiis sa gutom, ng pagkakabili ng gamot o paglalaktaw dahil walang pera. Marami rin sa ating mga pensioner ang nagiging dependent na lamang sa kanilang anak o apo. Ngunit hindi natin may kakailan na mahirap na rin ang buhay ng mga kabataan ngayon. Mataas ang singil sa kuryente, tubig, renta o hulog sa bahay at dagdag pa ang gastusin sa pagkain at edukasyon ng mga bata. Kaya para sa isang pensioner, ang malaman na may dagdag na PH, Bongo ay hindi lamang kaginhawaan para sa sarili, kundi kaginhawaan din para sa buong pamilya. Ibig sabihin, hindi na kailangang humingi ng dagdag na pera sa anak. Hindi na kailangang makonsensya dahil nakikibahagi pa rin sa kita ng mga kabataan na may sarili ring pinapasan. Kung tatanungin natin bakit ba natagalan ang second tranche, ang paliwanag ng SSS at ng pamahalaan ay tungkol sa pondo. Kapag sabay na ibinigay ang buong 2,000 increase, maaari raw itong magdulot ng mabigat na epekto sa pondo ng SSS. Alam naman natin na ang SSS ay hindi lang para sa mga kasalukuyang pensioners kundi para rin sa mga miyembrong kasalukuyang nagtatrabaho.
Kaya't kailangan daw balansehin ang kita at ang gastos. Ang unang PH-1000 ay kaya pang ipamahagi agad, pero ang ikalawang PH-1000 ay kinailangang ipagpaliban. Dito pumapasok ang usapin kung sapat ba ang pondo at kung paano ito ginagastusan. May mga nagsasabi na maraming pondo ang SSS ngunit may ilan namang eksperto ang nagsasabing dapat maging maingat dahil kapag naubos ang reserba baka sa hinaharap, ay wala nang makuhang benepisyo ang mga susunod na henerasyon. Ngunit ang mga pensioners ngayon ay hindi na pwedeng maghintay pa ng mas matagal. Ang kanilang mga pangangailangan ay araw-araw hindi kinabukasan. Kaya ang tanong ng lahat ay ito, may kumpirmadong petsa na ba? Ang mga ulat ay nagsasabing bago matapos ang Setyembre ay may posibilidad na mailabas ang second tranche. Ngunit hanggang hindi pa ito opisyal na inaanunsyo ng mismong pamunuan ng SSS o ng Malacanang mananatili itong posibilidad at hindi katiyakan. Sa video na ito, ang mahalaga ay maunawaan mo kung bakit ganoon ang sitwasyon, ano ang mga hakbang na ginagawa, at ano ang maaari mong gawin. Bilang pensyoner para manatiling handa at nakabantay, hindi rin natin pwedeng kalimutan na ang dagdag na libong ay hindi dapat tingnan bilang awa, kundi bilang karapatan. Ang bawat pensioner ay nagtrabaho, nagbigay ng kontribusyon at nag-ambag sa ekonomiya ng bansa sa loob ng maraming taon. Ang pensyon ay hindi regalo ng gobyerno, ito ay bahagi ng sistemang pinaghirapan ng bawat miyembro ng SSS. Kaya ang hinihingi ngayon ay hindi dagdag na pabor kundi pagtupad sa pangakong matagal ng dapat na isakatuparan. Sa totoo lang, maraming pensioners ang nagsasabing kung hindi natupad ang second tranche, para bang napabayan sila? At iyon ang masakit na katotohanan. Kapag hindi natuloy, ang mga pinakaangailangan ay lalong mapapabayaan. Sa mga pamilya ng pensioners, ang dagdag ay may doble ring kahulugan. Ang mga anak na may sariling gastusin ay mababawasan ng konting pasan. Edo buwabo ay masisigurong ba ng pagkain sa lamesa kapag nakikisalamuha sa lolo't lola. Ang simpleng dagdag na PH-Watt ay maaaring magdulot ng mas maraming pagkakaisa sa pamilya dahil hindi na magiging mabigat ang pagtalima sa pangangailangan ng nakatatanda. Sa halip na maging pasanin, nagiging mas malaya ang mga pensioner na tugunan ang sarili nilang gastusin at may dignidad silang masasabi, hindi ako umaasa lang. May sarili akong kinikita mula sa pensyon. Ngunit ano nga ba ang dapat gawin habang naghihintay? Una, huwag basta-basta maniwala sa mga kumakalat na pekeng balita. Sa panahon ng social media, mabilis ang mga chismis at minsan ay nagdudulot lang ito ng kalituhan at pagkadismaya. Ang pinakamainam ay tingnan ang opisyal na website ng SSS o makinig sa mga pahayag mula sa mismong ahensya at mga opisyal. Pangalawa, mainam ding ayusin ang iyong mga dokumento, siguraduhing updated ang iyong bank account details at iba pang impormasyon sa SSS para kung sakaling ilabas na ang second tranche, wala kang magiging problema sa pagtanggap ng dagdag na benepisyo. Kung sakaling ilabas na ito bago matapos ang Setyembre, siguradong malaking kasiyahan ang darating. Isipin mo na lang kung paano makakagaan ang dagdag na PH-1000 sa iyong budget. Maaaring magamit ito para sa gamot, dagdag na pagkain sa mesa o kaya'y pambayad sa maliit na utang. Ang pakiramdam ng kaunting kaginhawahan ay hindi matutumbasan ng kahit anong salita. Ngunit kung hindi pa rin ito maibigay sa Setyembre, dapat manatiling alerto at ipaglaban ng mga pensioners ang kanilang karapatan. Ang mga asosasyon at grupo ng senior citizens ay may mahalagang papel dito dahil kapag sama-samang boses ang nagsabi na oras na para ibigay ang matagal ng ipinangako, mas malakas ang dating sa gobyerno. Sa huli ang second tranche ng Toro increase ay hindi lamang dagdag na halaga kundi simbolo ng pagkilala sa kontribusyon ng bawat pensioner. Ang usaping ito ay hindi lang teknikal o pang-ekonomiya. Ito ay usapin ng dignidad. At bilang isang lipunan, tungkulin natin na siguraduhin ang ating mga nakatatanda ay may sapat na suporta at respeto. Ang bawat piso ng pensyon ay tanda ng paghihirap na inyong dinaanan at ang dagdag na PH-1000 ay nararapat na ibigay ng walang palya. Kaya't ngayong Setyembre, manatiling nakatutok, makinig sa totoong impormasyon at huwag mawalan ng pag-asa dahil darating ang araw na yasay dumeda sa katuparan at bawat pensyoner ay makakahinga ng mas maluwag